Hello mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Welcome back sa channel ng inyong business mentor, Sol's Gandang Buhay. Ngayon po, gusto ko pong talakayin sa inyo ang isang tanong ng isang subscriber ko. Ang tanong niya ay, paano pumatok ang bigasan business sa isang maliit na pwesto? At ano-anong mga paninda ang pwedeng itinda isama sa isang bigasan business? Maganda pong tanong yan mga kagandang buhay. Kasi ngayon, napakamahal na ng pwesto. So, sabi ko sa inyo dati, magandang mag-umpisa, simplihan lang muna. So, ito po yung aking maliit na tindahan. 17 square meters lamang po ito, mga kagandang buhay. At, siyempre, itong bigasan ko, pumatok po ito. So, gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit pumatok itong maliit kong tindahan. Paano ko ba dinidisplay ang aking mga paninda dito? Paano ko pinagkakasya, mga kagandang buhay? So, sabi ko kasi lagi sa inyo, pag nag-umpisa po kayo ng business, simplihan lang po natin. So ito po ang model ng isang store po natin na simple lang pero pumatok. So magkano ba ang renta ko dito dati? Ang renta ko po dito dati, mga kagandang buhay, 10,000 pesos. At alam nyo ba, paldong-paldo. Ibig sabihin, nakukup up ko po yung akin pong binabayad sa pwesto na 10K at saka meron po ako ditong dalawang sinusweldohan everyday at syempre yung mga juice pa natin at saka bayad natin sa BIR, syempre hindi natin kalimutan yan. So, ang highlights po ng ating store, tingnan ninyo mga kagandang buhay, meron po tayong display dito sa labas. Oo, para malayo pa yung customer. Aba, nakikita na nila yung mga sikat na variety ng bigas na tinitinda natin. At maganda din po ang pagsalansa natin ng mga bigas dito sa loob. Ayan. So, ilan ba ang kasya dito sa ganito kaliit na store? Pwede ko pong pagkasyahin dito ang 200 bags. Oo. At kung napansin ninyo, dati kasi ang store na ito ay itong bigasan namin, dito ko sa gitna nilalagay. Tapos open lang dyan. Tapos medyo masikip po ang aming pag-segregate ng itlog. So, ang highlights po talaga ng aming tindahan is bigasan, number 1, at kumikita rin po ang itlog. At syempre, meron kaming sariling biyahe ng itlog. Hindi rin matatawaran ang tulong ng itlog, combination sa bigas, patok mga kagandang buhay. At meron pa kaming dinagdag, mga asukal. Kasi hindi naman sa lahat ng oras habang naka-duty ang ating mga kasama dito ay maraming bumibili. Dong, ano sa'yo, Dong? Dalawang tray. Medium. So, ayan. So, time break muna tayo. So, ayan. Binibigyan muna ni Lot ng itlog na medium ang ating customer. So, sa itlog, mga kagandang buhay, nagcha-charge kami sa tray. 3 pesos ang china-charge namin. So, sa isang tray, ay may tawad pa yan, 5 piso lang. Kasi may panakip. O, 2 tray po ang kanyang binili. So, 10 pesos po ang additional sa 2 tray, mga kagandang buhay. Ayan. Wala nang libre sa panahon ngayon. Oh. So, napaka-convenient po yung aming pagbigay, pagpacking ng aming itlog ngayon dito sa aming maliit na store. Kasi nga, may dagdag akong nilagay na rack. Ayan, luma na po itong rack, mga kagandang buhay. Kung saan sinasabit namin yung mga grapes at mga saging dito dati. Tapos, sinasabit din namin ang mga tuyo namin dito. Ganyan. So, multi-purpose po ito. Marami po ito. Itong ganito namin na estante, mga kagda, marami yan. So, dito ko lang nilagay talaga yung dalawa para
pag nag-segregate kami, kumuha kami ng basag sa itlog namin, ay madali lang. Yan, convenient sa paggalaw namin. Tapos dito naman sa kabila, ang bigasan. So nahahati po ang pagbigay ng mga stock sa ating customer. Dalawa sila dito. So ang isa po ay sa bigasan at ang isa naman po ay sa itlogan. Yun. Ayan. Kaya pwede nyo po itong maging model, mga kagandang buhay, at bigyan ko kayo ng inspirasyon kung magkano ba ang pwedeng kitain dito araw-araw. Oo, kasi ngayon po is alas 12 ng tanghali. So medyo konti lang po ang bumibili ngayon dahil syempre kumakain pa ng pananghalian ang mga tao. Kaya sabi ko sa aking kasama ngayon na si Lot, ay mamaya na tayo mag-vlogs kapag konti na lang ang tao na bumibili. Oh. So, yun nga. So, alas 12 na ngayon, mga kagandang buhay. Buksan natin yung kahadiyero ni Lot. Oh. Ayun! Ayun, may benta na si Lot, mga kagandang buhay, oh. Yun na, kalahating araw po ito na benta ni Lot. Oh, di ba? Ayan. So, ang pinaka-peak talaga ng bintahan dito sa amin is mamayang mga 4 o'clock, Lot. 4 to 6 hanggang 7 o'clock in the evening. Yun po. Tatalakayin din natin yan kung anong oras po kami nag-o-open ng store. So, ayan po, may kausap si Lot. Mga customer niya humingi ng discount. So, ano yan, Lot? Ilan daw? 4 na sako? 1 to 60 tawad nila. O sige, bigay mo na. Ayan na. 4. So, ayan. Saan nyo dinadala yan, boss? Pierre? Sa barko. At allowance nyo sa pagkain? Wow. Ano barko nyo? Ha? Okay. So yun, binigyan natin ng discount para sa water lily. Itlog, boss, hindi kayo kukuha? Meron na? Meron? 4 na tray po. Ayun. 4 na tray na pala. Sa inyo din mantika? Oo. Ayun. Ang pupugi ng mga crew ng barko. Ang pupugi. Dong, ipakita mo naman yung mukha mo. Dong, marami ka siguro chicks doon sa barko. Iba yung sa kanya, Lot. Iba yung sa kanya. Sa barko ka rin? Aba, hindi ba kayo Montenegro? Ano ba? Oh, okay. So, yan na. Usapan namin, bigyan ko sila ng discount basta masama sila dito sa vlogs. Oh, dito na kayo bibili lagi, ha? Ah, dito? Oh, wow, thank you so much. Oh. Kasama nyo rin ba ito, oh? Mahiyain, ah. Mostly ang mahiyain, siya pang pinaka-astig sa chicks, tama ba? Ah, hindi. Oo, hindi. Tawa sila. So, ayan po. Ito po yung binili nila, mga kagandang buhay, oh. Ayan. So, ang presyo po niyan sa ating good white is 53 per kilo, 1 to 80 po per sack. Tapos po, tumawad po sila ng 20, 1 to 60. So, mamaya sasabihin ko kung magkano po ang tinubo natin. So, balo ibang 4 lahat? 4 lahat sa 4. Ano yung isa? Water lily. Yun nga yun, water lily. Tapos yung isa? Ito? Hubi? Hubi pala. Hubi yung isa. Oo. So yun, hubi yung isa. Tapos may resebo talaga po yan. OR talaga binibigay namin. Oo, tapos bumili din sila ng 4 na sako. So water lily lahat yung gusto nila. Hubi kasi itong isa, mga kagandang buhay. Ayun. 1,250 po yung presyo. Okay na yung resibo ko. Okay na. Dalawa din yan sa local white natin. Ayun lang ba? Ayun. Suma na ni Lot. Malapit lang kasi ang ating store sa Jetty Port, kung saan po ang mga barko.
Okay, ganun lang po kasimple. Nakabinta tayo ng 4 na sakong bigas sa taga Barko. So, puro water lily lang kinuha nila dahil naka-discount sila sa atin ng 20 pesos per bag. Yun, tapos kumuha sila ng itlog. Thank you so much. Suki na daw sila ni Kakao dito. Dito na daw lagi silang bumibili. Yun, so magkano na agad? Ang kita natin doon mga kagandang buhay. Oh, may bumili ulit. Mabenta si Lot, no? Lot, gumamit ka ng maliit na na plastic. Kasya kaya ang 12 dito sa maliit natin, no? Micro. Tipid-tipid. Si mother. 100 pesos for mother. Ayan. Para lang siguro yan sa mga estudyante ni mother. Oh. Diba? Tingnan ninyo, mga kagandang buhay. Ito isang rack din, no? Maximize talaga ang space. So, may tinda kaming mantika ngayon. Alam nyo ba, tumaas ang mantika. Dati, 145 lang ang 1.5. Ngayon, 160 na. Tapos ito pong asukal namin na wash. Dati po, 65 per kilo lang kami. Ngayon, 70 na. Yan. Diba? Ilang andaan na ba yan? Ilang palapag ang ating rack? Ito, pwede dito ang 12 peraso or 12 trays na itlog sa baba. At meron din tayong 6. Ayan o, 6 na ang kasya dito na nakalagay na sa una na natin ang basag yan. Tapos, pangatlong palapag, asukal, mantika, may pang-4 pa po na palapag. So, makikita ninyo, dito na po yung mga empty trays natin nilalagay. Diyan na po sa baba. So, hindi na po siya kakalat-kalat. Tapos, ayan, nakakapagtrabaho po kami dito. Nakaka-display kami at nakakatanggal ng basag dito po sa area na to. 2 dinugtong na rack. Ayan. Adi-display namin ng maayos. Tapos, dito na lang namin nilagay yung kiluhan namin sa bigas. Instead na doon po, pakita mo lot yung ating lagayan ng kiluhan. Ayan, Diyan namin nilalagay, pero bakit dito ninyo nilalagay, Lot? Ang kiluhan. Para makita daw talaga ng customer ang pagkilo. Oo. Kasi dito sila nag-uumpukan, dito banda, nag-uumpukan sila dyan. Kaya, dito na lang nilagay, may space naman. So, hindi po mahirap ang paggalaw natin, kasi mostly dito lang naman sa labas ang mga customer. So, ito dati ay dito sa gitna nilalagay. Ganyan. Pero naging mas maaliwala siya at marami kami ang nakikinabang sa ganitong setup. Kasi pag may bumili ng itlog dito banda at saka sa bigas dito banda, parang naka-divide na siya in 2. Kaya tamang-tama pong 2 ang bantay dito po sa maliit natin na pwesto, mga kaganang buhay. So, sa maliit na pwesto, pag 2 ang tao mo, libre accommodation kasi sila ito. Sweldo nila sa atin, 450 a day. Meron akong sinusweldohan na 900 dito po sa store na to. Complete din po sila sa mga benepisyo, sa atin po sila nakatira. Yun po ang sweldo nila. Kasi ang sweldo po, depende po yan. Depende po sa mga benefits din na binibigay natin sa mga tao natin. Sa Boracay, sweldo nila doon 600, may 500. Depende po kasi hindi sila libre ng tulugan doon at meron din namang mga tao na libre din. Yung iba gusto sa labas sila kasi syempre privacy yung hinahanap nila. Ayan, kaganda ang ating store. Yan po ang mga display natin. So ayan, simpleng sit-up, mga kagandang buhay, pero buhay ang pamilya mo dito sa store na to. Kanina, 'di ba, nabintahan tayo ng 4 na kaban. Ito po yung kinuha nila, 'di ba? Ito. So 1,280 ang presyo. Tumubo po tayo sa kanila kanina ng 400 sa 4 na kaban. 400 sa 4 na kaban, mga kagandang buhay. So 53. Sa retail naman po, tingnan niya natin. Pahiram nga ng calculator mo, Lot.
So, ayan. 53 times 25, 1,325. Tapos, binenta natin 1,260. So, meron pa rin tayong 65 pesos sa retail. Oo, tubo pa rin po natin yan pag nakaubos tayo ng 25 kilos sa retail. Ilang tao lang naman po ang pwedeng bumili nun. O di, panalo tayo mga kagandang buhay. So yan, meron ulit customer sa Itlog Silot. Ayan o, yung mga taga-hotel. 1,275 boss. 1,275. Ano ba yung mga paninda nyo dyan? Mga niluluto nila. Oh. Ikaw ba yung chef cook? Oo. Wow. Oo nga, kamera siya yung isa. Nahiya ka ba? Sus, nagtago-tago pa. So, thank you so much. Yan o, 5 tray. 1,2 malang boss. 5 tray. Ay, 1,500 malang. Sobra lang. Sobra-sobra. Sobra-sobra yung binayad niya. 1,275 lang. Binigyan si Lot ng 2,500. Paldo sana, no? Paldo sana, ma'am, no? Ano nga? Si ma'am naman, bibili ng bigas. So, 6 na gantang. Ang husband po natin, 59 per kilo. Tapos, bibili si madam ng 6 na gantang. Ang isang gantang po is 2.25 kilos. So, 6 na gantang kay madam. So, susumahin natin. Ito, may calculator tayo. So, Anong pangalan? 133 times 6. 798. Papalo na 798. So, papalo daw nila. Subscribe me. Sols Gandang Buhay YouTube channel. So, 798 kay madam. So, kung 6 na gantang, 2.25 times 6. Nago ka man? Yan. 13.5 kilos lot. 795. Kunin natin yung pera ni madam. Yan, 795. Lot, ano yan? Iba yan. Dito yan, oh. Sa Mindoro. Ba ang laman yan? Sobra kanina yan pag kilo ko. So, bigyan natin ng sukli si madam. Oo. 795. 8 9 10. So, ayan. 3. So, kanina mga kagandang buhay naputol yung usapan natin tungkol po sa asukal. Kasi, ito pong asukal ay malaking tulong dito sa ating store. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay maraming bumibili. May mga oras talaga ng pahinga ang store at ito pong asukal ang pwedeng gawing pahinga. Kasi habang walang customer, ito ang pahinga nila sa pag-repack. So, nababawi natin yung mga oras na medyo bakante. Kumikita pa rin. Kumikita pa rin ang oras natin. Dahil nagre-repack ang ating mga tao ng asukal. At hindi po basta-basta ito din. Kasi isa din po ito sa mabili dito sa store namin. Nung nakaraang linggo po, ang presyo na 1 kilo ng wash sugar is 65. Ngayon po, 70 pesos. So, ito pong nakalagay dito. Ako ang nag-sealed kanina. Silot yung nagkilo. So, isang sako po ito kanina ang aking na sealed, mga kagandang buhay. Maganda po yung pagka-sealed namin. Kandila lang kasi ang gamit namin, mga kagandang buhay. Hindi kami gumagamit ng sealer kasi minsan hindi natin na-adjust yung init. Kaya nasusunog yung plastic natin. So, maraming plastic yung pwede nating magamit at saka hindi perfect yung pagkakaseld niya, maaring langgamin sa loob. So, mula noon hanggang ngayon, kandila lang po ang aming ginagamit na pang-sealed. Para tingnan ninyo po, sealed na sealed, makinis na makinis yung pagkakasell namin. Ayan. So, ang kita natin nito mga kaganaboy sa isang sako, kasi mahirap itong i-sealed. Mahirap din itong ikilo kasi tig 1/4 po ito. So, kung magsweldo tayo minsan, pagka ako ang nag-sell, it takes, mga 1 oras at kalahati kung siniseld ang isang sako.
Tapos, yung isa naman, mga isa't oras ulit kalahati ito sa isang sako na ikilo. O ganon. O pag diretso, pero pag may bumibili, konti lang yung makilo ni Lot. So, 3 hours ang nagugugol o mahigit pa sa isang sako. Kung talagang mabilis ka, makakaganang buhay. So, ang tubuan nito is, siyempre, bibilangin mo rin yung labor cost, mga kaganang buhay. So, dapat, ang kinikita namin nito is, magkano nga, Lot? 400 pesos sa isang sako. Oo, kasi nga mahirap. More or less. 300 to 400 dapat. Kasi siyempre yung labor cost, mga kaganang buhay, kung dati nagpaparipak ako nito, yan po ang dapat din nating i-consider. Dapat mga 300 to 400 talaga yung kita mo sa isang sako dito. Tsaka yung mantika naman po, pwede rin nating pagkakitaan. Ito. Dati benta lang namin ito. 25 pesos. Ngayon 30 na. 30 na. Ito 35. Kunti lang naman ang diferensya nila dito. Retail lang naman ito, mga kagandang buhay. So 35. Yung sa C2 ito. Tapos ito naman yung 350 ml. Binibenta namin ng 45. Tsaka wala na pala itong 500. Wala kami. Hindi kami nakaripak. So napakalaking factor po dito sa store natin ito. Yung maganda yung setup natin. Siyempre yung highlights talaga ay yung bigas. Kagaya kanina may bumili. So sa isang sako dapat hindi tayo bababa sa 100 pesos na tubo. Yun po yung katamtamang tubo. Pero pag humingi ng discount, siyempre doon na tayo mag-adjust. O 4 na sako naman yung binili. Yan. At saka dito sa maliit na store, maganda dito dahil ang ibang store kasi pag malaki, mahirap bantayan. Dito, 17 square meters lang, nababantayan mo talaga. Walang shoplifters dito, mga kagandang buhay, kasi ang liit lang. So, ito yung store na less yung pagod mo. Maliit lang muna pag nag-umpisa ka. Pwede mo namang lakihan. Marami kang parang bodega style na lang rin. Kasi kami mayroong bodega doon sa sa looban. Pwede rin naman na malaki-laki para the more na marami kang stocks na nakikita ang mga customer, mas attractive po ang store. So, bodega store na po ang tawag doon. Pero sa nag-uumpisa, wag po kayong magrenta ng sobrang mahal. Mga 10K lang, yun po ang katamtaman. 10K lang po talaga yung hanapin ninyo or lesser pa doon sa 10K. Mas maganda nga kung meron pang 5K. Wala kaming brown. Oo. So, ilan sa'yo? 15? 18 na po ngayon, ang 1/4. Bakit ba, bakit ba tumaas? Anong rason? Oh. Siya na po ang nagsagot sa gasolina. Oh. Hindi kami nagtaas ng itlog. Hi ka muna dito sa vlogs ko. Hi! Oh, they wanna get Yung mga, natin, yung mga customer natin, mga kagana boyfriends na natin, yan po ang importante ding factor para magpatok ang negosyo mo. Di ba, te? Papatok ang negosyo mo kung friendly ka sa mga customer mo. Balik-balikan nila yung kagandahan mo, mga kagandang buhay. Kahit mahal yung asukal ngayon, babalik-balikan nila ang kagandahan ng asukal natin. Yan. So, 1 kalahati na kilo. Pang ano mo lang to? Pang kape mo lang to? 1.5 times 70. O, 105. Kulang pa. Kulang pa ng 5. Wala mo ng tawad ngayon, ha? Kasi, alam mo naman, ikaw sumagot kanina, mahal ang gasolina. Oh. Nakaka-enjoy, mga kaganang buhay, yung dito ako sa store. Daming mga suki na na-put up itong store na to. Kaya, yun lang ang masasabi ko sa aking mga viewers na laging nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang ideal na pwesto na kukunin nila kung nag-umpisa pa lang. So, ito po ang ideal. Magiging model store po itong 17 square meters natin na store na dati nagre-rent lang ako ng 10K pero ngayon nabili ko na. Yaman na, no, mga kaganang buhay.
yung pagkakabili ko nito, nagkasakit kasi nung may-ari. Tapos, every na magkasakit siya, nagbabali siya sa amin ng pera, nagbabali, pautay-utay ba, hanggang umabot na ng 1.5 million bago siya namatay, mga kagandang buhay. So, yun talaga, medyo, sabi ng iba dati, mahal na daw ito sa 1.5 million. Pero, kumita na rin kami dito. Ang pinag-uusapan natin dito is, sentro siya, mga kagandang buhay. Center of business siya. Maganda siyang, location. Yun po ang dapat ninyong piliin na location, yung daanan ng tao, yung pasukan papunta ng palengke, tapos accessible sa mga daan ba? Oo. Kasi one way lang po ito. Galing po doon sa looban ng palengke, dito lahat ang labas. Doon naman sa kabila yung entrance. So puro labas po ito, mga kagandang buhay. So pag entrance nila doon sa kabila, bibili sila ng kung ano-ano, dito na sila bibili ng bigas sa atin. Or bago sila pumasok ng palengke, bibili muna sila ng bigas sa atin, o itlog, or kung ano mga paninda natin dito. Tapos iwan lang nila dito. After na makabili sila ng kung ano-ano doon sa loob ng palengke, isda, karne, groceries, kukunin na lang nila yung bigas dito. Tsaka malapit po ito sa mga paradahan. Pagka bumili sila, pahatid na lang doon sa kanto o sa may paradahan. So, kaya nga silot ano na yan? Bakit lumaki ang tiyan mo? Ay, lagi ka naman nagbubuhat ng bigas. Wala na makain. Wala na daw makain, kaya ganon. Mga kaganang buhay. So, ang dami ko pa pong i-feature sa inyo, mga kaganang buhay. Lipat lang kayo doon sa kabila kong channel. Souls G Vlogs, Negosyo at iba pa ha. YouTube channel po, mga kaganang buhay. Lipat kayo doon. Dahil ito pong Souls Ganang Buhay ay gagamitin ko na siya ulit sa farming. Kung ano pong mga journey namin sa farming, mga kaganang buhay, yun po ang i-feature ko dito. At sa susunod po na vlogs ko sa kabila, mga kaganang buhay, doon po sa Souls G Vlogs, talakayin natin ngang hirap ngayon sa supply sa bigas. Di ba? Mahirap ang supply ngayon at nagsitaasa na ngayon ang mga bigas. Lagi nating nakikita sa mga feature sa mga news, mga kaganang buhay na mahirap talagang maghanap ng supply ngayon. So, explain ko sa inyo kung bad thing or good thing na mahirap ang supply sa negosyo, mga kaganang buhay. Mas pabor ba o mas okay ba ang tubo natin pagka ganon? Malakas ang demand, walang supply o konti ang supply. So thank you so much, mga kaganang buhay. Hanggang sa susunod, abangan nyo ang mga episodes na gagawin ko doon sa Souls G Vlogs, Negosyo at iba pa.